Ang iyong mga pangarap ay hindi nawawala dahil sa mga pangyayari. Namatay sila sa sandaling tumigil ka upang maniwala na mayroon kang kakayahang maisagawa ang mga ito. Ilang beses ka nang nagsimula ng isang bagay na puno ng sigasig, ngunit nawala ang iyong kalooban pagkatapos ng ilang araw. Gaano karaming beses na nagbago ang isang pagnanais sa isang timbang na natapos na iwanan ito sa pamamagitan ng paraan? Hindi ito isang kakulangan ng lakas ng loob, ngunit ang kawalan ng isang malinaw na landas. Kung naghahanap ka ng praktikal na karunungan, nang walang pagmamalabis o walang laman ng mga pangako, ito ang tamang lugar. Dito lang natin pinag-uusapan kung ano talaga ang gumagana. Mayroong isang millennial na pagtuturo na nagsasabing, ang pagnanais ay tulad ng isang binhi. Tulad ng paghawak mo sa kanya sa palad ng kanyang kamay, nang walang lupa at tubig, hindi siya kailanman tumubo. Hindi imposible ang iyong mga pangarap, hindi mo panilikha ang mga kondisyon para lumago sila. Ang mahusay na maling kuro ng maraming tao ay upang malito ang pantasya na mailayunin. Ang pantasya ay isang ayang imahe lamang sa isip na nagpapainit sa puso, ngunit hindi gumagalaw ang iyong mga paa. Ang layunin ay isang desisyon na pinagsama ang panloob na pagnanasa na may konkretong pagkilos. Marami ang inaasahan na ang kanilang mga hangarin ay matupad ng nag-iisa, tulad ng mahika. Ngunit itinuturo ng isang sinaunang tradisyon na ang ulan ay darating lamang sa mga naghanda na ng mundo. Isipin ang isang magsasaka na nagdarasal araw para sa pagkain, ngunit hindi kailanman lalabas upang araro ang bukid. Ang iyong mga salita ay naging etyo lamang. Ang isa na nagdarasal at, sa parehong oras, nahuli ang araro ay handa na upang matanggap ang ulan pagdating. Ang parehong napupunta para sa iyo. Ang isang pagnanais ay nagkatotoo lamang kapag ito ay lumiliko sa kahulugan at kahulugan sa pagkilos. Kinumpirma ng mga modernong pilosopo kung ano ang alam ng mga pantas sa maraming siglo. Sinulat ni Viktor Frankl na ang kahulugan ay nagbibigay ng lakas ng tao upang matiis kahit na ang pinakamasamang paghihirap. Ang isang walang layunin na pagnanasa ay nawala sa pamamagitan ng unang balakid. Ngunit kapag may malalim na bakit? Kahit na ang mga bagyo ay nagiging gasol sa mga pangyayari, ngunit sa katotohanan na ang isa ay may isang ilusyon lamang, habang ang iba ay may malinaw na layunin. Ang unang aralin ay ito, ang anumang pagnanais ay maaaring matupad hanggat hindi na ito laruan para sa imahinasyon at maging isang dahilan para sa pagiging kaluluwa. May isang tao na, sa loob ng maraming taon, ay humingi ng ulan sa kanyang mga dalangin. Natuyo ang kanyang mga bukid, nawala ang ani, nagugutom ang kanyang pamilya. Tuwing umaga ay itinaas niya ang kanyang mga kamay sa kalangitan at nagmakaawa, magpadala ng ulan. Ngunit ang langit ay nanatiling pipi. Hanggang sa isang araw sinabi ng isang matalino, humihingi ka ng tubig, ngunit huwag maghukay ng balon. Humihingi ng tulong, ngunit huwag maghanda upang matanggap ito. Kailangang sumali ang iyong pagnanais na sumali sa aksyon. Ang lalaki ay sumasalamin. Kinabukasan kinuha niya ang isang pala at nagsimulang maghukay. Mahirap ang lupa, nasaktan ang kanyang mga kamay, ngunit nagpumilit siya. Linggo pagkatapos ng linggo, pinalalim niya ang butas, hanggang sa wakas ay nasira ang tubig. Napuno ang kanyang mahusay at ang kanyang pamilya ay nakaligtas kahit na walang ulan. Inihayag ng kwentong ito ang unang lihim sa pagtupad ng mga pagnanasa. Ang isang intensyon na walang pagkilos ay isang tunog lamang ng walang etyo. Ang pagnanais ay darating lamang sa buhay kapag ito ay link sa pagsisikap at isang mas malaking layunin. Tulad ng sinabi ng sinaunang karunungan, hindi sapat na humingi ng tinapay, dapat pumunta sa bukid upang maghasik. Ang kahulugan ay ang paglaban nito sa pagnanasa. Ang mga may dahilan upang magpatuloy ay magpapatuloy na maghukay, kahit na ang lupa ay mukhang isang bato. Ang mga modernong ideya ay nagpapatibay sa prinsipyong ito. Sinabi ni Frankl na ang kahulugan ay ginagawang nababanat ang tao kahit nasa impyerno. Ang isang walang kahulugan na pagnanasa ay bumabagsak sa unang natitisod. Ngunit kapag ito ay konektado sa isang halaga kung saan ito ay nagkakahalaga ng pakikipaglaban, ito ay nagiging isang mapagkukunan ng lakas. Nakita ko ito sa pagsasanay, pinangarap ng isang binata na maging isang musikero. Naghintay siya ng inspirasyon, inaasahan na may matuklasan ang kanyang talento. Ang mga taon ay lumipas ng walang kabuluhan. Ang isa pa, pantay na talento, ay nagsabi, ang musika ang aking misyon.
Nagising ako ng alas 5 ng umaga, sinanay araw-araw, dinukot ang mga pagkagambala. Pagkalipas ng mga taon, siya ang nag-entablado. Ang kanyang pangarap ay nagkatotoo, hindi dahil ang mundo ay mas mabait sa kanya, ngunit dahil ginawa niya ang layunin ng kanyang kaalyado. Ang unang katotohanan ay ito, ang bawat pagnanais ay nagkatotoo kapag link ito sa isang malalim na dahilan at napapanatili ng pagkilos. Kung wala ito, nananatili siyang magandang panaginip ngunit walang laman. Ngunit isang lumang paaralan, mayroong isang mag-aaral na nais malaman ang lahat. Nalaman niya mula sa panday, nag-eksperimento sa bangka, sinubukan ang pangangalakal at pag-aaral. Araw-araw may bago na nagsimula. Ang kanyang mga notebook ay puno ng mga tala, ang kanyang mga kamay ng hindi natapos na trabaho, ang kanyang puso ng pagkapagod. Pagkalipas ng mga taon, napagtanto niya na hindi siya naging master. Noon ay hinanap niya ang isang sambong at tinanong, bakit hindi natupad ang aking mga hangarin? Gusto ko ng sobra, sinubukan ko ng labis. Ang sambong ay sumagot, nais mong pumunta ng 10 mga landas, ngunit hindi ito napunta sa dulo sa anuman. Ipinakalat nito ang iyong pansin habang ang tubig ay nabubo sa buhangin. Kinakailangan na idirekta ito sa isang kama, upang ito ay maging isang ilog. Inihayag ng kwentong ito ang pangalawang lihim, ang pansin ay ang pangunahing mapagkukunan para sa pagtupad ng mga kagustuhan. Maaari kang mangarap ng maraming mga bagay, ngunit kung ang iyong focus ay nagkalat, ang enerhiya ay nawala at ang pagnanais ay nagiging kaguluhan sa halip na resulta. Tulad ng sinabi ni Wisdom, sino ang tumatakbo pagkatapos ng lahat ay nagtatapos sa pagkawala hanggang sa maliit na mayroon sila. Ang konsentrasyon ay nagbabago ng pagnanais sa lakas. Ang kasalukuyang pananaliksik ay nagsasabi ng parehong bagay. Tinatawag ng Cal Newport ang malalim na trabaho kung saan mayroon kang buong pansin, nang walang mga abala, lumilikha ng mga resulta na imposible upang makamit sa mga pagsisikap sa ibabaw. Nakita ko ito na nangyari sa isang babae na, sa loob ng maraming taon, ay nagsabi, gusto kong matuto ng isang wika. Download ng mga API, kumuha ng mga kurso, napanood ng mga video. Ngunit ang lahat ay hindi maayos. Kapag nagpasya siyang maglaan ng 1 oras araw lamang sa pag-aaral, nang walang cellphone, nang walang pagkagambala, ang kanyang pagnanais ay nagsimulang mabuo. Sa 1 taon, matatas siyang nagsalita. Ang pagkakaiba ay wala sa talento, ngunit sa pansin. Ang pangalawang katotohanan ay ito, ang bawat pagnanais ay nangangailangan ng konsentrasyon. Kung mas nagkakalat ka ng iyong enerhiya, mas mahina ang pangarap. Ang higit na pinangungunahan nito sa isang solong punto, ang mas mabilis na ito ay nagiging katotohanan. Sinasabing sa isang nayon na buhay ang isang sambong. Araw-araw ay nagpunta siya sa isang kalsada kung saan mayroong isang malaking bato na humaharang sa daan. Nagreklamo ang mga residente, hindi namin ito mailipat. Ngunit lumapit ang matalinong tao at itinulak. Sa una ay natawa sila sa kanya, bakit ang puwersa ng puwersa? Napakalawak niya. Ngunit nagpumilit siya. Araw-araw, linggo, inilapat niya ang kanyang pagsisikap. Ang bato ay hindi lumipat, ngunit may nagbago sa kanyang mga kamay at puso, lumakas siya. Hanggang pagkatapos ng mga buwan, ang bato sa wakas ay lumipat. Ang paraan ay nagbukas. Namangha, sinabi nila, gumawa ka ng isang himala. Sumagot siya, hindi ito isang himala. Ito ay ang maliit na hakbang na kinukuha ko araw-araw. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng pangatlong lihim, ang pagkakapare, pareho ay mas mahalaga kaysa sa inspirasyon. Karamihan ay sumuko sa mga pangarap dahil inaasahan nito ang mga agarang resulta. Ngunit natutupad ang mga hangarin kung saan inihahanda ng mga gawi ang lupa para sa paglaki. Tulad ng sinabi ni Wisdom, ang mga dakilang gawa ay ipinanganak ng mga maliliit na kilos na ginawa sa tamang oras. Ito ang mga gawi na nagbabago ng isang pagnanais sa bahagi ng kanilang pagkatao. Ayon ang mga kontemporaryong may akda. Ipinaliwanag ni James Clear na ang mga gawi ay kumikilos bilang tambalang interes, isang maliit na aksyon, paulit-ulit na libong beses, ay bumubuo ng isang malaking resulta. Si Charles Duhigg ay nagsasalita tungkol sa cycle of habit, sign, aksyon, gantimpala. Kung istruktura mo ang siklo na ito, ang pagnanasa ay nabubuhay.
Kapag ang isang nais ay nakahanay sa mga gawi, halos dumadaloy ito. Ang isang buhay na halimbawa nito ay sa ating panahon. Nakilala ko ang isang tao na nangangarap na magsulat ng isang libro, ngunit ang mga taon ay lumipas at ang mga pahina ay nanatiling blanko. Hanggang sa siya ay nagpasya, isang pahina lamang sa isang araw. Pagkalipas ng 12 buwan, handa na ang manuskrito. Naunawaan niya na hindi ito tungkol sa paghihintay para sa inspirasyon, ngunit tungkol sa pagbuo ng isang gawain. Ang ikatlong katotohanan ay malinaw, ang isang pagnanais ay hindi natutupad sa isang araw. Ito ay materialize sa maliit na kilos na paulit-ulit araw-araw. Ang isang katamtamang hakbang na pinarami ng pagtityaga ay higit sa anumang pagsabog ng nakahiwalay na pagsisikap. Nagkaroon, sa isang tiyak na lungsod, isang nagtatrabaho na mga ngalakal na nangangarap ng isang malaking pakikitungo, kayamanan at paggalang. Sa loob ng maraming taon, save niya, binuksan ang mga tindahan, pinalawak ang kanyang kalakalan. Ngunit sinira ng isang sunog ang lahat, ang bodega ay naging abo, gumuho ang tindahan, nawala ang mga kalakal. Sinabi ng mga tao, tapos na ang kanyang buhay, hindi niya ito suntok. Sa mga unang araw, ang kawalan ng pag-asa ay namuno sa kanya. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang mga salita ng kanyang ama, ang isang balakid ay hindi ang katapusan ng paraan, ito ang simula nito. Bumalik siya sa merkado na may isang simpleng bench at ilang mga produkto. Nahihiya ako, ang bigat ng pagkatalo, ngunit nagpatuloy. Nagkamali siya, nahaharap sa utang, ngunit laging bumangon. Pagkalipas ng mga taon, itinayo niya muli ang isang masolidong imperyo. Kaysa sa nauna. Nang tanungin nila siya kung ano ang nagpapanatili sa kanya, sumagot siya, sinunog ng apoy ang aking mga pader, ngunit hindi ang aking layunin. Ang balakid ay nagsiwalat na ang aking pagnanasa ay mas malakas kaysa sa takot. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng apat na pangunahing prinsipyo, ang balakid ay bahagi ng paglalakbay. Ang isang tunay na pagnanais ay hindi nawawala sa unang pag-iingat, sa kabaligtaran, ang bawat paghihirap ay sumusubok at pinapalakas ito. Tulad ng itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo, hindi ito malakas na hindi nahuhulog, ngunit kung sino ang bumangon pagkatapos ng bawat pagkahulog. Ang buhay ay nagpapatunay sa atin ng mga hamon, at ang mga patuloy na sumusulong ay nagsasagawa ng kanilang mga pananabik. Ang mga modernong pilosopo ay nagbubundi sa ideyang ito. Sinabi ng Stoics, ang balakid ay nagiging daan. Ang Ryan Holiday ay nagpapatibay, ang hitsura ng isang bloke ay talagang isang aralin. Sinasalita ni Nassim Taleb ang anti-fragility, ang epekto ay hindi sirain, ngunit pinalakas kung sino ang handang matuto. Nakita kong nangyari ito kamakailan. Pinangarap ng isang tao ang kanyang sariling negosyo, ngunit nabigo ang unang proyekto. Maaari akong sumuko, ngunit sinabi, ngayon alam ko kung paano hindi ito gagawin. Sinubukan niya ulit, at tiyak na ito ang pangalawang pakikipagsapalaran na umunlad. Ang kanyang nais ay naging mas nababanat pagkatapos ng pagkatalo. Ang apat na katotohanan ay ito, ang mga hadlang ay hindi sirain ang isang tunay na pagnanais, nililinis nila ito, na naghihiwalay sa kung ano ang pasahero mula sa kung ano ang mahalaga. Kung siya ay tunay, pupunta siya sa apoy at maging mas malakas. Sa isang nayon, nabuhay siya ng isang tao na gumugol ng kanyang buhay sa pagtatayo ng isang bahay, hindi para sa kanyang sarili, kundi sa kanyang mga anak at apo. Tinanong ng mga kapitbahay, bakit ang mga basura ng mga taon na may mga bato at kahoy? Maaari akong bumili ng isang handa na bahay at mabuhay ng payapa. Sinabi niya, hindi ako nagtataas ng mga pader, nagtatayo ako ng isang pamana. Dahang nagtrabaho siya, kung minsan buwan nang hindi nakakakuha ng mga kinakailangang materyales, kung minsan ang kanyang mga puwersa ay iniwan siya, ngunit palaging bumalik. Pagkaraan ng mga dekada, ang kanyang bahay ay naging kanlungan para sa pamilya. Ang mga apo ay naglaro sa looban, ang mga bata ay nagtipon sa hapag, at ang kanilang pangalan ay naalala ng may paggalang. Ang kwentong ito ay nagbubukas ng ikalimang lihim sa pagtupad ng mga hangarin, ang mahabang abot, tanaw at isang malinaw kung bakit. Ang isang pagnanais ay matupad lamang kapag ito ay konektado hindi sa isang pagpasa ng kapritso, ngunit sa isang malalim na halaga. Kung ano ang nais mong maglakad para sa mga taon na maging iyong patutunguhan. Tulad ng sinabi ng karunungan ng mga Hudyo, sinumang nakakakita ng pagtatapos ng landas ay sumusuporta sa bigat ng paglalakbay.
Kung mayroon kang isa kung bakit, makikita mo kung paano. Kinumpirma ito ng mga kontemporaryong nag-iisip. Itinuro ni Simon Sinek, simulan kung bakit. Kapag alam ng isang tao ang dahilan ng kanilang mga aksyon, sinusuportahan nito ang higit sa iniisip mo. Ang Naval Ravikant ay nagsasalita ng kasanayan compounding. Ang isang mahabang abot, tanaw ay nagbabago ng mga pagsisikap sa paglaki ng eksponensyal. Nakita ko ang isang kamakailang halimbawa. Ang isang tao ay nais na maging isang programmer. Napapagod siya, madalas na nais na sumuko, ngunit siya dahil siya ay malakas, nais niyang baguhin ang buhay ng kanyang pamilya. Nag-aral siya ng gabi sa kurso ng kanyang mga kasanayan sa hakbang-hakbang. Pagkalipas ng mga taon, siya ay naging isang hiniling na propesyonal. Ang kanyang nais ay hindi natutupad dahil madali ito, ngunit dahil ang kanyang dahilan kung bakit ito mas malakas kaysa sa anumang dahilan. Ang ikalimang katotohanan ay ito, ang isang pagnanais ay materialize lamang kapag ito ay angkla sa isang pangmatagalang direksyon. Lumabas ang mga whims ng pasahero. Isang malalim kung bakit ito nagiging isang siga na nasusunog kahit sa kadiliman. Ngayon, hindi ito kailangang maging lola, ngunit dapat itong maging isang konkretong kilos na nagpapatunay, ang iyong pagnanais ay buhay. Magsimula sa isang bagay na maliit ngunit makabuluhan. Ang isang hakbang, gayon pa man maliit, ay patunay na ang pagbabago ay nagsimula na. Sumulat ngayon, anong pagnanais ang nais mong maging aksyon ngayon? Hayaan ang iyong mga salita ang unang bato ng landas na iyong itinatayo. Ang bawat pagpipilian, bawat kilusan, para sa bahagyang tila, ay ang pundasyon ng bukas na nais mong mabuhay. Maniwala ka sa akin, ang hinaharap ay hindi gawa sa mga pangarap na natutulog, ngunit ng mga saloobin na nabubuhay ngayon. At ang una ay maaaring isang pag-click lamang, isang puna o desisyon sa distansya. Ano ang magiging sa iyo?